Speaker, every congressman gets 777, 7 million na AIX or AKAP, 7 million na MAIP, at 7 million na tupad. So that's about 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 times 4, that's 84 million. Nako, grabe mga kaibigan. Kaya pala mga kaibigan Kanila na paparamdam nila sa tao na galing sa amin to. At magkakal pa sila, meron ba yan sa iba? May ginagawa ba yan sa iba? Okay, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit dito sa ating Utang Tubunon PH. And nandito na naman po tayo para sa panibagong reaction video natin. At ito mga kaibigan, meron tayong bagong balita. Ito, Baguio Mayor Benjamin Magalong ibinunyag ang umano'y katiwalian sa pamamahagi ng AKAP mga kaibigan. Nako, delikado nito. May alam pala ito si Benjamin Magalong mga kaibigan. Okay? So ito, tingnan natin kung anong kabulastugan na naman ang mga ginagawa nitong mga pasimuno ng AKAP mga kaibigan. Ako personally gusto ko na sana tapusin na pag-usapan nitong AKAP kasi wala na tayong magagawa nito. Inaprubahan na ito. Yung magagawa natin i-monitor kung paano yung mangyayaring distribution nito mga kaibigan. Kasi nga, kahit ano pang reklamo natin, pinirmahan na yung budget. So most likely, may implementa na nga yan. And expect tayo mga kaibigan, starting this month mga kaibigan, until mag-election, babaha ng pera patungkol dito sa AKAP at sa lahat ng mga ayuda, AIX, OPAD mga kaibigan. Kasi nga, mga programa ito ng mga congressmen. And alam naman natin mga kaibigan na mag-i-election ngayong May. So basically, para ma-maximize ng mga congressmen itong mga ayuda programs nila mga kaibigan, uumpisahan nila at uubusin nila itong lahat ng budget bago mag-eleksyon mga kaibigan. Though, sinasabi sa previous videos natin, sinasabi ng taga-DSWD na magkakaroon sila ng strict implementation ng mga kaibigan patungkol dito. Well, kung anong measurement natin sa strict, most likely iba yung measurement ng strictness ng taga-DSWD. Hindi natin masisiguro nga yung strict nila ay the same level ng strict natin. Okay? So ito, mga kaibigan, tignan natin itong balita na ito from News 5 Everywhere. Okay, bago ito muna. So ito may sample dito eh. Okay, so tingnan natin ito ha mga kaibigan. May nilalatag, may binulgar na scheme si Mayor mga kaibigan. At ito, tignan natin kung ano yun. Tintindihin natin. Okay. Halos doble kayod na raw si Randy. Paitaguyod lang ang kanyang pamilya. Pero maliit pa rin ang sinasahod niya. Kaya malapit na raw siyang sumuko sa mahal ng mga bilihin. Halos wala nang mabili yung yung 1,000 pag nabaryahan, wala na. Agira ko personally. Ako mga kaibigan, kahapon lang nag-grocery ako eh. 1,000 yung bad. Kasi nga wala naman tayong trabaho. 1,000 lang binigay ni Mrs. para mag-grocery. So ayan na nga, target ko sana na paabutin yung 1,000 somehow, at least good for 2 weeks mga kaibigan na supply. Okay? So nung nag-grocery na ako mga kaibigan, tinarget ko yung kasi yung sa amin, halimbawa bibili kami ng karne, of course doon kami sa grocery for the quality of the meat mga kaibigan. Kung isda naman, doon kami sa public market.
Then kung mga vegetables, doon kami sa public market. Okay? So ganun yung pamamaraan namin ng pag-grocery. So yun nga, nagbigay si Mrs. ng 1,000 budget pambili ng somehow karne, mga kaibigan. Okay, so yung karne lang talaga ang tinarget ko, and hopefully aabot siya ng 2 weeks. So nung nagpili na ako, konti-konti lang, half kilo lang. Nako mga kaibigan, kinumpute ko, wala pang 4 na half kilo ng karne, manok at saka baboy, mga kaibigan. Wala ngang beef, manok at baboy lang yan. Then kaunting processed foods. Nako mga kaibigan, kubos, sobra pa sa 1,000 yung nabayaran ko. At tinansya-tansya ko mga kaibigan na most likely itong supply na ito hindi to aabot ng 2 linggo. Unless gawan mo ng paraan, hindi mo talaga siya lulutuin ng buo o mix mo lang talaga siya sa vegetables, okay lang yun. Kaya nga agree ako dito kay Kuya na sinasabi niya na yung 1,000 kapag nabariyahan mo na, wala na yun. Oh, last week, may 1,000 din akong budget pambili ng mga toiletries, mga kaibigan. Sabon, shampoo, nako mga kaibigan. Pagtingin ko, 1,000 mga kaibigan, ubos lahat. Ilang items lang ang nabili ko. Toiletries lahat yun, sabon at pati toothpaste, mga kaibigan. Sabi ko, ano ba man ito? Ay, grabe talaga. Ako, agree ako dito kay Kuya. Yung 1,000 talaga ang hirap kasyahin. Well, sa amin, based sa experience ko, kapag ganito ang technique ko, doon ako sa public market bibili ng maraming vegetables at paabutin ko talaga yung supply ng mga karni namin hanggang 2 to 3 weeks. Yun lang. Sahog lang po siya doon sa lahat ng vegetables na lulutuin ko. Okay, so well, ganun talaga. Masarap o hindi man, as long as meron tayong makain, ganyan talaga mga kaibigan. Ito, pakinggan natin patuloy natin. Sinubukan ni Randy na mag-apply sa AKAP o Ayuda sa Kaposakita ng DSWD. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi pinalad si Randy na mapabilang sa mga maaambunan ng tulong. Yan ay kahit... Oh, diba? O bakit hindi pwede? Bakit hindi siya na-approve? Hindi na mapaliwanag daw. Lahat naman pwede as long as identified po kayo as kapos ang kita. Kahit nga ako, pwede ako mag-apply, kapos ang kita eh. Bakit itong si Kuya hindi in-approve? Hindi naman siya benepisyaryo ng 4Ps o ng anumang programang ayuda ng gobyerno. Dapat patas, hindi yung meron na nakakatanggap, meron hindi nakakatanggap. Noon pa mang pinaaaproba ang 2025 national budget, marami nang kumukwestiyon sa intensyon ng AKAP funds. 26 billion pesos ang nakalaan para rito. Hinala ng ilang kritiko, gagamitin daw ito sa eleksyon. Bagay na... Well, alam naman natin yan mga kaibigan. Again, comment kayo dyan kung disagree kayo dito sa mga sinasabi natin na itong AKAP gagamitin talaga ito sa eleksyon. Hindi nga lang ipamudmud directly galing sa mga congressman, but of course i-inform yung makatatanggap na itong mga natanggap nila galing ito galing ito sa mga congressman o galing ito kay kahit kanino. Okay? So, yan. Nagbubulahan lang tayo dito. Bata na lang talaga hindi naniniwala na yung AKAP is for the purpose of pagtulong. Isipin nyo ito mga kaibigan ha.
maraming qualified doon sa 4Ps. Qualified meaning na-evaluate na po sila doon sa 4Ps at pwede na po silang tanggapin. Kaso, nasa waiting list sila kasi nga hindi pa nag-graduate yung iba. And ilan sila? Around 400,000 mga kaibigan. So yung mga beneficiaries ng 4Ps mga kaibigan, yun talaga ay nasa poorest of the poor talaga na tinatawag nila mga kaibigan. Poorest of the poor. And yet, meron pang 400,000 na waiting list. Again, evaluated na po ito. Anytime pag may nag-graduate, papasok po ito. And yet, nag-cut ng budget doon sa 4Ps at gumawa at naggawa sila ng tupad, AX at AKAP para sa kapos ang kita. So paano mo, anong rationale mo or bakit mo gagawin na mag-cut ka doon sa isang programa ng gobyerno kung saan yung makatatanggap ay poorest of the poor and alam nyo naman na meron pang waiting list doon and ito na naman gagawa na naman kayo ng bago. So bakit yung budget nung para sa bago hindi na lang ilagay doon sa existing program para naman yung lahat makapasok na? Or at least naman lang yung 400,000 mababawasan. Yung 400,000 na waiting list mababawasan. So, di ba mas reasonable yun kaysa mag-cut kayo ng budget doon, ilagay nyo doon sa bagong ginagawa nyo na wala namang klarong basis kung sino yung makatatanggap. Di ba halatang kalukuhan ito mga kaibigan? At ito, pakinggan natin kung anong ibubulgar ni Mayor Magalong dito, mga kaibigan. Ako believe ito rin ito kay Mayor Magalong kasi nga nung time ng sa 44 mga kaibigan, correct me if I'm wrong, comment kayo dyan. I think siya yung nangulo ng investigasyon patungkol doon sa 44. And of course, kung nakita nyo yung movie ng sa 44, inoferan ito na maging PNP chief para lang i-modify yung resulta ng kanyang investigasyon. And yet, hindi ito humigay si Magalong. So, doon pa lang malalaman natin na itong si Mayor Magalong, meron itong paninindigan mga kaibigan. Ito, tingnan natin kung anong ibubulgar niya dito mga kaibigan. Tila tugma sa isiniwalat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Anya, may tinatawag na 777 scheme ang mga kongresista tuwing mamumudbod ng AKAP at iba pang ayuda ng pamahalaan. Every time Naku, ano yun? May scheme pala. 777 scheme. 777 scheme. Triple 7 mga kaibigan. Kung pakinggan natin kung ano yung 777 scheme na sinasabi dito mga kaibigan. time na sumama ka sa sortie ni Speaker, every congressman gets 777, 7 million na AIX or AKAP, 7 million na MAIP, at 7 million na tupad. So that's about 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 times 4, that's 84 million. Naku, grabe mga kaibigan. Kaya pala mga kaibigan, kung napansin nyo, may video tayo present na sa previous video natin mga kaibigan. May video doon na nag-distribute sila ng AKAP. Ang daming congressmen na sumasama doon sa distribution nila. O natatandaan nyo yung sinabi ni Luis Strong kaya busog na busog tayo dahil kay Speaker. Bumabaha ng ayuda dahil kay Speaker. Natatandaan nyo pa yan mga kaibigan? Ito pala ang explanation bakit ang daming mga congressmen sumasama dito kay Speaker Martin Romualdez. Every time na magpamudmud sila ng AKAP na yan.
At ito in-explain ni Mayor Magalong. Believe din talaga ako dito kay Mayor Magalong. Hindi ito natatakot eh. Ito, binangga na niya si speaker eh. At least ngayon mga kaibigan, meron na tayong, masali na natin ito si Mayor Magalong dun sa listahan ng mga taong bumabanat kay Speaker Romualdez. Kasi nga, ang natatandaan, alam natin kung sino lang bumabanat ni Martin Romualdez. Ito lang mga Duterte at nung mga allies ng Duterte, yung si Senator Bongo at si Ronald Bato de la Rosa. Sila lang yung bumanat sila kasi nga binanatan din sila. Yung dalawa, si Senator Bongo at si de la Rosa, inunahan sila eh. Bumanat sila. Itong mga Duterte, dati pa lang, nung umpisa, nung nagkagulo na, nung napansin na ni Sara Duterte na si Martin Romualdez ang nagdadala ng budget ng Pilipinas, ito bumanat na siya kaagad. And then the rest, wala na kayong makikita na senador, na congressman na bumabanat mga kaibigan. Kung meron man, comment kayo dyan para malaman natin, para ma-add natin sa listahan natin. Kasi nga, most likely mga kaibigan, itong mga congressmen, even the party list, even the Makabayan Bloc, mga kaibigan, hindi bumabanat dito kay Martin Romualdez. Alam naman natin na gaano ito ka garapal. Kung totoo talaga ang Makabayan Bloc na concern sila dyan, yung anti-corruption stance nila, o bakit hindi sila pumupuna dito kay Martin Romualdez? Diba? Kung totoo talaga. O baka natatakot sila kasi kamawalan sila. Busog sila ngayon eh, kaya hindi bumabanat eh. Si Sara Duterte lang, kahit pinagtutulungan na o bumabanat pa rin, hindi natatakot. At ito, si Mayor Magalong, at least, kahit hindi natin sabihin magkakampi ito si Magalong at si Duterte, at least meron tayong nakita isang public servant na hindi natatakot dito sa power ni Martin Romualdez. Kasi nga, nandoon ang pera kay Martin Romualdez eh. Halimbawa, kung congressman ka, bumabanat ka kay Martin Romualdez, good luck na lang. Good luck na lang sa iyong budget sa distrito mo. Di ba? Kung ikaw party list, bumabanat ka kay Martin Romualdez, say goodbye to your budget na. So at least dito mga kaibigan. At ito binulgar, may 7-7 scheme pala. Grabe talaga. Pera-pera lang talaga ang pamamaraan ni Martin Romualdez mga kaibigan. Grabe ito. So, ilan yan? Ilan niya sumasama? Nung nalaman ng mga ibang congressman na meron pala yan, nagsamahan na lahat. Kaya para kay Magalong, mas mainam na ipaubaya sa mga ahensya ng gobyerno ang pag-abot ng ayuda. Alam mo, parang pera nila. Di ba? Palalabasin pa nila na paparamdam nila sa tao na galing sa amin to. At magkakal pa sila, meron ba yan sa iba? May ginagawa ba yan sa iba? Ganun pa yung mga parinig. Mga kaibigan, grabe naman. Ang kakapal ng mukha ng mga congressman na yan mga kaibigan. Ipapamukha sa mga tao na tumanggap na galing yan sa mga congressman nandoon sa time na nag-distribute mga kaibigan. Grabe talaga. And yet, sinasabi ng DSWD, sinasabi ng Congress na hindi magagamit sa politika. Ano ibig sabihin yan mga kaibigan? Ito mga kaibigan, may ipapakita ako sa inyo na pictures mga kaibigan. Marami ito pero dalawa lang ipapakita ko. Teka lang ha. Kasi ito, magpapakita ito ng katibayan dito sa sinasabi ni Mayor Magalong.
Do ngayong 2025 hindi pa nagsimula, pero ito latest ito, December. By end of December ito mga kaibigan, kasagsagan ng evaluation ng 2025 budget, issue ng AKAP, and yet ito mga kaibigan, tignan natin. Okay, ito papakita ko sa inyo. Ito. Okay, yan. Di ba? Anong nasa pictures na yan? Ayuda para sa kapos ang kita program AKAP. Rice distribution from Tingog Party List December 23 to 27, 2024. May Dulong Gymnasium. Di ba mga kaibigan? Kung hindi nyo babasa, babasahin ko. Speaker Ferdinand G. Romualdez, Congressman Ida Marie Romualdez, Congressman Jude Asidre and Tingog Party List. Thank you for your generosity in providing AKAP rice distribution to our municipality of Maydulong. Your support is greatly appreciated. Feeling thankful in Maydulong. We appreciate your efforts, Honorable Mayor Godofredo T. Maria Teresa Garado, in organizing the AKAP rice distribution program with Speaker Ferdinand Romualdez support. Di ba? Mga kaibigan. So ito mga kaibigan, ang patunay na yung sinasabi ni Mayor Benjamin Magalong ay totoo. O kahit anong deny ninyo dyan na hindi gagamitin yung AKAP, itong klarong-klaro. Diba? Klarong-klaro. December 23 to 27. 29 pala. 27. Distribution ng AKAP. Imagine niyo yan mga kaibigan ha. Ongoing, pinag-aaralan. Yun nga sinasabi ng Malacanang, pinag-aaralan nila yung pagpirma ng 2025 budget. Itong time na ito ha, kasi pinirmahan yung budget December 30. Okay? So December 30, pinirmahan yung budget. So most likely, before pinirmahan ng budget, nangyari ito. And yet, ang daming issues doon sa budget. Lalo na itong pag-insert nila ng AKAP. Bakit in-insert? Kasi wala ito sa National Expenditure Program mga kaibigan. Yung National Expenditure Program, yan yung budget na hinihingi ng Malacanang para sa next year na election. Galing yan sa iba't ibang ahensya. So basically, hindi talaga ito programa ng presidente. Programa ito ni Martin Romualdez. And yet, since si Martin Romualdez ay yung speaker ng House of Representatives, siya yung leader doon, leader ng BICAM, in-insert ito, mga kaibigan. And yet, ito, tinitake advantage. Sinasabi dito, bakit? Ano ng tao ito? Bakit sinasabi ninyo dito na thank you for your generosity. Thank you for your generosity in providing AKAP. Diba ang kakapal ng mukha? Ang kakapal ng mukha. Grabe. Nako. Ito pa, may ipapakita pa akong isa mga kaibigan. Tingnan natin. Diba? Akalain nyo. Ito, ang laki. Linakihan ko mga kaibigan kasi. Ito. Yan. Mga kaibigan. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo kung ano yan. Di ba form yan? Form. Di ba? Program niya sa loob, of course, sa labas.
Sa labas niyan, of course, yan yung ipapakita mo. And yet, nandoon yung logo ng Tingog Party List, mga kaibigan. Nandoon yung logo ng Tingog Party List. So, anong ibig sabihin yan? Hindi. Di ba sinasabi nyo, hindi makatatanggap or walang halong politika ito, hindi ginagamit ito sa pamumulitika. Ano tawag nyo dito? Ano tawag nyo dito? So ginagawa nyo kaming gago. Diba? Niloloko nyo kami. Delikado ito, mga kaibigan. Well, posible for 2025, kung mayroon talagang strict implementation, expect tayo na wala ng mga ganito. And of course, matatandaan ito ng mga tao, mga kaibigan, kasi last year lang ito nangyari, last month lang, December ito nangyari. Diba? And most likely, yung mga leaders during the campaign, yung mga representative ng every barangay, or even kahit yung mga barangay captains, word of mouth ang gagamitin yan. Sabihin natin mawawala na yung mga ganyan, yung mga forms, yung mga flyers na merong logo nila, mukha nila, mawawala na yung tarpaulin during distribution ng AKAP. Posible mawawala na yan. Assuming na mag-implement talagang DSWD ng strict guidelines. Pero mga kaibigan, word of mouth ang gagamitin yan, mga kaibigan. Most likely, walang ebidensya yan. Hindi katulad nito, ito, ebidensya ito na meron. And yet, since wala pa mang campaign, so parang legal pa rin ito, technically, mga kaibigan. And yet, pagdating ng araw, pagdating ng election, during distribution, word of mouth lang gagamitin yan para walang ebidensya. Yung mga leaders lang magsasabi doon sa tatanggap, ang organizer nito or nagbigay nito, galing ito kay congressman, galing ito kay At matatandaan yan ng mga tao. Nako, delikado ito, mga kaibigan. At dito na lang po muna tayo, mga kaibigan. Comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito. Comment kayo dyan. And kung galit kayo, comment kayo dyan. Then paki-share and like ng video natin, and then paki-subscribe na rin sa channel natin, mga kaibigan. Okay, maraming salamat sa inyong lahat at magandang araw.